Grabe aso, no? Ganito po ang sitwasyon po sa loob ng evacuation center, guys. O mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko pong mga viewers. Dahil dito na po na mumuhay at nakatira ang mga tao, inilikas po sila ng national government, ng local government, kasama na po ang Office of the Civil Defense. Nang sa ganun po, hindi po sila maapektuhan ng pag-erupt ng Mount Canlaon Volcano, sapagkat sa ngayon po, nung nakaraang linggo ay muli po sumabog ang bulkan. Pumutok po siya ng alas 2 ng madaling araw. Kaya po walang tsansa po na makauwi sila. Pinigilan po sila ng Civil Defense Office. So hindi po natin alam kung kailan po makauwi yung mga mahal po nating mga kababayan na na-displace, sapagkat yung kanilang mga trabaho sa bundok ay napababayaan na. Yung kanilang pinagkikitaan, pinagkukunan ng pangkabuhayan na pinagkukunan po nila ng mga panggasto sa araw-araw sa kanilang mga estudyante. Sa totoo lang po ay nalalapit na po ang pasukan. Problema po, may mga kolehiyo pong nag-aaral ang mga kababayan po nating naririto. Ngunit dahil nga po sa kasamang palad, dahil sa kalamidad na tumama po sa aming lugar, ay ang iba sa kanila nahihirapan pong kumuha po ng mga panggastos. Kung sakasakali po yung local government ay tutulong din naman, ngunit mahirap po yung pang-araw-araw na pangangailangan katulad ng allowance ng estudyante ay mahirap po, sapagkat ang mga tao po ay pawang naririto lamang, at kung sila po ay pinayagang umuwi ay tag-iisang oras na lamang po. Kaya mga kaibigan, ganito po ang sitwasyon namin dito sa aming area. Sa mga meron po dyan, may mga tinatangkilig at may mga katubigan, umaapila po kami ng tulong nyo kung sakasakali po. O yung may mga mapuputing puso, sapagkat kulang po dito sabon, ganun, sabon, pampers, yung mga pang-feminine po na mga gamit. Alam na po ninyo yun po ang pangunahing pangailangan, mga shampoo, napkins, ganun po. Kaya sa mga may mabuting puso at may mabuting kalooban, kayo na po ang bahala, at ang manlilikha na po ang bahalang gumanti po sa inyo 10 times. Ang evacuation center po dito namin ay ang mismong paaralan po, ang Macario Memorial Elementary School. Ito po ay ang central school kung saan dito po sa Canlaon City mismo sa poblasyon. Kasi po hindi pa po stable situation kagaya po niyan yung Mount Canlaon. Palaging na usok po. Palaging nausok ang Mount Canlaon. Kaya mahirap siyang ma-predict po. Mahirap pong umuwi, sapagkat gaano po kalawak tong tinitirhan po ng mga na-displace po nating mga kababayan, kasama na po ang inyong lingkod.
Ayun po, may binigay po ang ating butihing Vice President Sara Duterte. Tag 25 kilos na bigas bawat pamilya sa mga na-displace. Madam Sara, maraming salamat po sa inyong tulong. 2 beses na po ito, Madam Vice President. Maraming salamat po, Madam. Sa katunayan po, ang ating minamahal na pangalawang Pangulo ay nakarating na po rito sa Canlaon. So, ang mga tao, karamihan dito sa evacuation ay nakakita mismo sa ating butihing pangalawang Pangulo. Doon po nagkakabigayan po sila. Wala pong politiko dito, kundi ang camp manager lamang po ang nagdi-distribute ng tag 25 kilos ng bigas. Marami po yan, mga kaibigan. Salamat po, Madam Vice President, sa kabutihan niyo po. Salamat po. Olivia, asa si Olivia? Na si Olivia? Ayan po, pinapasan yung Si Olivia, binibigay na. si Linciano Sa katunayan, 50 kilos po yung bigas na yan. So, doon lang po nila. May bahala magbahig-bahig dito na mo sa usa karon. Ayan po. Mga diri is lista for sure nga nakakuha jud mo. Kamo na bahala mo bahig-bahig dito. Basta tuma jud sa sako. Ako nang inspeksyon Yan, kalahating sako po talaga. Sige. Okay na dai, Olivia, Horenyo, o Linciano Honrado.